Okay, so magandang hapon muli mga kababayan kong mga Pilipino at Pilipina. Makikita ninyo, pakita mo insyo, meron tayong mga kagamitan dito bilang isang electronic servicing technician at computer technician. So ngayon, ipapakilala ko sa inyo ng isa-isa itong ating mga kagamitang ito. Kasama na rito ang tinatawag nating mga tester. Ano ba sa Tagalog ang tester? No? Okay, ano ba sa Tagalog ang tester? Okay? So tayo, merong ipakikita ko sa inyo, pakita mo ito Inso. Meron tayong mga pangsukat, ang Tagalog. Pangsukat, iba't ibang panukat ang ating makikita ngayon dito ngayong araw na ito. Itong content natin namin ni Enzo na ipakikita ko sa inyo ang hindi ko naman sinabing yung tamang paggamit at yan po ay talagang ginagamit natin ng tama. Ito po yun. Okay. So meron tayong 5 tester, 5 tester, ang tawag niya ay panukat, panukat natin. Saan natin gagamitin ito? Siyempre, dito sa tinatawag nating semiconductor, Itong mga, pakita mo dito, itong tinatawag nating resistor, capacitor, and then diode, transformer, transistor, at IC. Ito, Ito ang tinatawag nating mga kagamitan o tools ng tinatawag nating technician, Okay. So ngayon, ito ay pagpapatuloy ko na ng ating pagtuturo sa inyo ng actual na pagtuturo dito sa video, hindi face to face kundi online, So ngayon, okay. So kagaya ng aking ipapaliwanag sa inyo, meron tayong 5 panukat, panukat o tester. Ito, pakita mo Inso itong ating mga panukat na ito. Ito muna, itong unahin natin, So ito ang napakahalaga. Sabi nga sa English ay importante, Okay, mayroon tayong titong panukat. Una-una, ang tinatawag nating digital multi-tester. Okay? Ito yung digital multi-tester. Okay? So makikita ko natin ituturo ko sa inyo yung mga bahagi nito kung saan ay ginagamit natin bilang panukat. Okay. Ang pangalawa, ang tinatawag nating clamp tester. Okay? Clamp tester. Ang panukat, ito ang sinusukat nito ay alternating current, then voltage o yung tinatawag nating DC and AC voltage, and then mayroong tinatawag nating panukat ng ohms, yung ohms sa resistor. And then meron siyang tinatawag nating ammeter. Pakita mo yun pakita mo yung ayun, mababasa doon kung paano natin ginagamit. Ito yung selector knob, ito yung clamp. Okay? So pagdating dito, ito kalimitan ginagamit sa actual ko ito sa paggawa ng refrigerator, tsaka ng aircon. Ito yung aking mga kagamitan, Okay, so ngayon, ito nga yung isang panukat na tinatawag na ammeter tester, Pero kaya rin itong sukatin ang direct current at alternating current. Mamaya pag-uusapan natin kung anong ibig sabihin ng direct current at alternating current. Ohms resistance, kaya may panukat din ito. Sinasabi dito na dito sa gilid, Mababasa ba? Nakikita ba, Enzo?
At meron tinatawag na ammeter. Okay, ammeter. Ayun, yung tatawag na ammeter. Okay? So, nandyan. Okay, so pag-uusapan natin yan. Ano? Ito kalimitan, kagaya ng sabi ko, ginagamit ko sa refrigerator, repair, at anong aircon. No? Pag nag-re-repair ako ng rep and aircon. Okay. Ang isa, no? Ito ay isa sa pinaka-importante kong ginagamit at napakahalaga nito, no? Ang tawag dito ay no, kita ba Enzo? Ha? Ang tinatawag nating analog multi-tester. Okay. Sabi nga natin, bakit sa Tagalog, ano ba ang ano ba yung tatawag na multi? No? Ibig sabihin, maramihan, no? Multi-tester, no? Bakit multi-tester, ano? So maramihan 'yan, no? Merong tinatawag tayong gamit ito, no? Pakita mo dito, Inso, no? Ito, tanggalin ko na, no? Ito yung gamit natin, ano? Yung 5 pamamaraan, nakikita ba, Inso? Nakikita. Ayan, kita na. Okay, kita na, na. O, yan, ha? Nababasa na yan, ha? Okay. O, dito, ipatong ko muna dito. No? Ayan. Ayan, Ninso. Ayan. Okay na? Nakikita na dito? Papakita mo, ha? Bibilangin natin. Meron daw itong 5 pamamaraan sa pagbabasa, no, ng analog multi-tester. Bakit sinabing na analog? Kasi meron siyang 5, na 5, sabi ko nga sa inyo, 5 gamit, no. So ito ang pinaka-judge, no, humuhusga sa mga tinatawag nating mga piyesa, kahalintulad ng nakikita nating ito. Ano? Halintulad na nakikita niya natin yan. Ito ang panukat. Ito ang tester. Sa Tagalog, panukat. No? Pangsukat ng ating mga piyesa. Kagaya na sabi ko, ha, mayroon itong 5. O, pakita mo ulit, Inso, no? 5 pamamaraan sa pagbasa ng analog multi-tester. Ito po ang tandaan nyo, ano? 5 pamamaraan. Ano pamamaraan? Ano? Sabi nga natin, meron tayong 3K, no? Kaalaman, kasanayan, kakayahan. Yan ang tinataglay ng isang technician. 3K, no? Dito, kailangan meron kang kaalaman, no? Upang makamit mo yung kakayahan, no? At upang magkaroon ka ng kasanayan at magkaroon ng kakayahan, ano? Okay. Ohms reading, yung unang gamit, unang tester na ginagamit dito. Papaliwanag ko mamaya yan sa inyo kung nasaan si ohms. Resistance, natawag natin resistance continuity reading, na yun yung pangalawa. Okay, papaliwanag ko rin sa inyo paggamit nito para sa resistance, ano? Resistance and continuity, no? Sa Tagalog ay magpatuloy, tuloy-tuloy o magpatuloy na pagbabasa, no? Okay. Ang pangatlo ay ang capacitance reading. O yung mga capacitor, ito. Dito yan, ano? Capacitance reading. Yun ang pangatlong gamit o panukat dito sa analog tester na ito. Ang pang-apat ay direct current. Ano? O, pakita mo dito ulit, Inso. Direct current. Itong nandito. Yung nandito sa whiteboard. Okay na? Okay. Direct current. Mamaya, itatagalog natin yan. Direct na yan. Direct current. Ano bang Tagalog niyan? Ano? Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo ng tuloy-tuloy yan. Tayo ay magpapatuloy muna sa mga kagamitan ng mga tools na ito. At ang isa ay ang direct current at ang alternating current, ang panglima. No? Ang panglima. Yan yung panglima. Okay? Ulitin ko, ha. May limang panukat, 5 sinusukat o 5 pamaraan ng pagsusukat nitong multi-tester na ito. Ang number 1, ohms reading. Number 2, resistance continuity reading. Number 4,
number 3, capacitance reading. Number 4, direct current. At number 5, alternating current. Mamaya papaliwanag ko sa inyo yung sa Tagalog. At hindi lang ipapaliwanag, may actual po yan, may actual po tayo. Actual po natin tatalakayin ito mamaya. Ano? Ipakikita po namin sa video, sa content na ito ni Enzo, na ito ay gagamitin natin ngayon. No? May mga actual po yan, hindi lang basta ipapaliwanag. Okay? Okay. Kagaya na sabi ko, mayroon tayong limang panukat, ang digital tester, ang multi-tester, ang ammeter tester. Ano? Ako may hawak ngayon. Isang uri din ito ng panukat. Sa English, panukat tester. Ano? Uri din ito ng tester. Ito ay panukat natin ng para sa alternating current o light tester ang tawag dito. Light tester. Ang sinusukat lang nito ay ang tinatawag nating kuryente na dumadaloy. Kagaya ng dumadaloy natin dito sa, pakita mo Enzo, itong wire na ito. No? Nakita ba? Okay, may panukat yan. Ito, mamay susukatin tayo dito. No? Dito, actual natin susukatin. Ang tawag dito ay light tester, Light tester. Kita ba itong tatlong hawak ko, Enzo? Tatlo. Light tester, Lahat ito, light tester, Okay, so susukat tayo, kasi sinasabi nga, papakita mo Enzo, itututok mo dito. Okay, gamitin natin itong isa. Ito yung ginagamit na kung saan ay makikita kung may daloy na kuryente o dumadaloy na current. Okay, daloy lang ng current ang sinusukat nito. Pero yung halaga o yung value ay pakita mo ito, si multi-tester ang magbabasa kung gaano karami o kalaki, gaano kalaki yung dumadaloy na kuryente dito sa cabling ito, Ito, papakita lang niya, umiilaw. Light tester nga Okay, lagay natin sa kabilang line 1 at line 2. So, nakita Enzo, umiilaw. O yan, light tester, umiilaw. Ibig sabihin, mayroong kumpletong dumadaloy, pero yung laki, yung dami ng kuryente, ay kagaya ng sabi ko, ito, si tester, itong tatlong tester na ito ang nagbabasa, okay, nagsukat. Okay, may isa pa akong gagamitin, ito yung light tester, line 1, ito sa dalawang linya, kita ba Enzo? Ito sa dalawang linya, line 1, line 2, para umiilaw. Ito namang isa ay isang linya o isang line nung tinatawag nating current. Okay. So, ito, dalawang linya ito, sukatin ito yung isang line. So, makikita dyan o iilaw dyan kung mayroong isang linyang umiilaw o yan, nakita nyo? Kita mo, Enzo? Pinakita? O, yung isang line. Ito yung isang line, okay, ibig sabihin, yung parehong line o linya nung tinatawag nating kable, yung extension cord nito na ginagamit natin, ay mayroong dumadaloy na kuryente. Pero hindi niya binabasa yung laki, ang pagbabasa ng laki, ng daloy ng kuryente, yung sukat, nung laki ng kuryente, ay itong tatlong ito. At kalimitan dyan ay ang ating magagamit dito ay ang multi-tester, analog tester, Okay, pero papaliwanag ko rin sa inyo at actual ko rin papaliwanag ang paggamit nitong mga ito. Okay, so meron pa akong isa, itong light tester. Ito po ay available Hindi ho mahirap bilihin ito. Napakarami ho sa online na nabibili nito. Dito po sa amin sa Kanlubang, meron po ditong iMall, may DIY dito, may handyman na hardware na nabibilhan nitong mga light tester na ito. Kaya hindi po kayo mahirap. Saan ba nabibili yan ni Sir Jun? Saan ba yan saan niya ino-order? Napakasimple lamang ho. Kahit di ka umalis sa bahay, mayroon ka lang cellphone, may data ka lang. So, yung ino-online natin, nating pag-order o yung katawag nating nabibili sa online. Ito pa po isang light tester, Kaya lang medyo may kahinaan nito.
Pero babasahin din niya. Oh, ayun po, medyo mahina lang yung ilaw, ano. Oh, ayan, oh. Ha? Nakita ba, Enzo? Okay. Oh, ayan, oh. Ito, kumpara natin dito. Sabi nga sa English, unlike this. O, ibig sabihin, English yun, ano. Tatagalog natin, ano. Ikumpara natin dito sa isang gamit kong light tester. Ayan, oh. May ilaw po, ano. May green at saka mayroong tinatawag na red. Okay, kita ba, Enzo? Oh, kita? Okay. So, okay, ha? Okay. Ano? Okay. Bakit sabi ni Sir John, limang panukat, limang tester, ano? Digital tester, multi-tester analog, at ammeter tester, then light tester, at ang isa ay ginagamit natin ito, ano? Ginagamit natin ito sa tinatawag nating kable o cable ng tinatawag nating computer. Na dito sa tinatawag nating RJ45 ang UTP cable, no? Ano ang dumadaloy dito? Kagaya ng nauna kong vlog, nauna kong content na binigay sa inyo. Ang dumadaloy dito ay may voltahe at may data, no? So kaya malalaman dito natin kung dito ay mayroong putol na linya sa pamamagitan nitong isang panukat na ito. Ang tawag dito ay UTP RJ45 tester cable, no? Ibig sabihin ay sa computer, sa data cable. Okay, ngayon, aking ipapakinaban sa inyo kung paano sukatin, ano? Dito na tayo sa computer, ha? So, computer na tayo, panukat ng computer, pero yan ay pag-uusapan pa na rin natin pagka nasa computer topic na tayo o yung ating tinatalakay ay nasa computer na. Dito pa lang tayo sa electronics. Okay? So, ngayon, ipakikita ko sa inyo kung paano ang paggamit nito. Ito na, natatanggal ito, no? O naihiwalay. Ano? Okay, ngayon, meron itong battery o 9 volts sa loob. Ayun. Nakita ba yun, so? Okay, may 9 volts sa loob. Ngayon, ikakabit muna natin yung battery. Siyempre, hindi magkakaroon ng tinatawag na kuryente o power kapag walang battery. Okay, so, papakita natin, ha? So, ipakita mo. Okay, kakabit ko yung battery. Ayun. Kita ba yun, so? Nakita? Ayan. Okay, nakakabit na, no? Ipapasok natin doon sa loob. Siyempre, lalagyan natin ng lock. No? Lalagyan natin ng lock. Okay. O yan, nakalock na. Okay. Mayroon siyang power on, power off. Nandito, ano? Okay. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, ito ay natatanggal, ano? O yan, naikakabit. Okay. So, ngayon, mayroon siyang baliktad, ano? O yan. Okay. Ayan, ha? Ngayon, ito ay mayroon tinatawag tayong UTP cable at RJ45. Ang RJ45 yon. Ang UTP cable ito, ano? Mayroon niyang sukat, ano? May cut 5 at cut 6 o maraming sukat o laki, na? Okay, nakikita ba itong ginagawa ko, Enzo? Kita? Okay. Ayan, ha? So, mayroon itong tinatawag natin kabilang konektor, no? Yung iba kasi sinasabi tigkabilang dulo, yung words na yon ay ating itatama. May tigkabilang konektor, ang tinatawag nating UTP cable, ano? Okay. May tigkabilang, okay. Marami nga tayong gamit, pero gamitin natin itong isang side cutter plier. Para maputol, no? Okay? Ayan, ha? May tigkabilang konektor, ano? Konektor, ha? Hindi dulo, ha? Dulo, walang dulo. Hindi na tayo gagamit ng dulo. Kasi yung ibang bansa, walang ibang nasyon, ano, gumagamit na talagang yung tamang gamit. Okay, ang tawag dito ay tigkabilang connector, RJ45 connector. Ano, hindi kabilang dulo, ha.
O, ito po, meron tayong UTP cable. So, meron itong tinatawag na connection, itong tinatawag nating RJ45 tester, makita natin merong RJ42 yung isa, na yung isa, yung tingkabilang dolo, nandito yung RJ42. So yun yung para doon sa dalawang yon. Ito naman, ito magkatabing ito, kita ba, Enzo? Ito magkatabing ito ay para sa RJ45. Okay, ilagay natin. Okay. So, doon na yung connector ng isang RJ45 sa kabila, at dito sa kabila na ito, itong connector na ito ay naandito. Okay. Kagaya ng sabi ko, natatanggal yan, natatanggal. Okay. Ngayon, ang tama na pagbasa, ito ay iilaw. Mayroon siyang number. Nakikita ba yung mga number? 1 to 8? Okay, na yung number. Kita niya, Okay, 1 to 8. So, magsasabay-sabay siya ng ilaw na sabay-sabay siya ng pinaka-run o takbo ng ilaw. Yun ay good connection o good yung linya. So, data kagaya na sabi ko, data at mayroong voltahe. Okay? Dapat makita, dapat makita yung sabay-sabay. Kita yung number, Enzo? Kita. Okay. Ngayon, ipa-power on ko na para makita ninyo. Okay. Pakita mo, Enzo. Nakita niya? O sige, tatagalan natin, sabay-sabay siyang umiilaw. Bawat number, Pakita mo mabuti, Enzo, i-focus mo mabuti para makita ng mga nanonood sa atin na sabay-sabay umiilaw. Okay? Okay na, Enzo? Nakikita? Okay? So, ipinakikita rito, itong tinatawag nating line, at saka ko na lang pagdating natin sa computer technician, sa pagiging computer technician natin, sa ating content, saka ko ituturo sa inyo kung ilan meron itong tinatawag na kable. Kung ilan meron, papakita ko sa inyo yan. Kaya, pag nado na tayo, babalikan natin yan. Hindi lang ngayon. Kasi ang topic lang natin ay meron tayo 5 panukat sa computer, sa electronic servicing technician at computer parts. Mayroon tayong 5 panukat. Okay, nakita na, Okay, papatayin ko na, i-off ko na, Off ko na. Ayan na, Okay, so yun yung tinatawag nating 5, 5. Ulitin natin, 5. 5 panukat o 5 tester. Itong una, ang digital tester, digital multi-tester, digital analog multi-tester at ammeter tester. Okay, ang light tester, itong isang hawak ko, ito light tester, at isang tinatawag na UTP cable tester, data tester, data and current tester. Ito, yan na yung 5. Okay, ngayon, yan na yung 5 tester, Babalikan natin mamaya ito, itong pinaka mahalaga sa isang technician, ang pagbabasa at pagsukat ng mga piyesa. So, paano nga ba sukatin gamit ang tinatawag nating mga tester, Sir Jun? Okay, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo at magkakaroon muna tayo ng isa-isang mamaya ipapaliwanag ko ito lahat. Babalikan ko ito mamaya, papaliwanag ko lahat ito kung ano yung bahagi na yan. Basta ito ay tinalakay lang natin na meron tayo 5 panukat na nandito sa ngayon, yung nandito sa actual na ating kinokontent na ito. Okay, mamaya babalikan ko yan mamaya. At okay, natapos natin itong tinatawag na panukat. Dito naman tayo sa mga panghawak o holder, ang tinatawag natin panghawak, pang-cutting,
pang twist, ano, yung tinatawag nating pang ikot, ano. Dito naman tayo, ano. Okay. Excuse me. Okay, nahin natin dito. Ito, meron tayong tinatawag na electrical side cutter cutter, na side cutter, electrical side cutter. Ito. Bakit? Kasi may side cutter siya doon, ano? Ito yung pang electrical plier, na side plier cutter, na meron. So electrical, ano, pang holder sa tinatawag nating kable. Meron tayong long nose holder, ano, long nose. Okay? So long nose lang, wala siyang cutter, ano. Long nose plier, no, long nose plier. Dalawa siya, ano. Ito pa isa. At mayroon siyang tatlo. Yan, may iba't ibang laki. Kung hindi magkakasya doon sa iyong ginagawa, itong medyo malaki, ay gamitan mo ng medyo maliit na plier na long nose plier. Ano? Ayan, may tatlo siyang long nose side cutter plier. So may iba't ibang sukat o laki. So ang isang technician dapat merong ganito. Kasi kung isa lang, pero kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang bilang isang technician, kung ikaw pa lang ay nag-uumpisa, pwede na kahit isa. Ngayon, siyempre, habang gumagawa ka at hindi mo nagagawa na dahil kulang ka sa mga kagamitan, ay di siya mag-aatikha ka o magpo-provide ka ng isa pa para magamit mo o magawa mo yung iyong nire-repair. Kinukumpuni sa Tagalog, ha? Okay. So, marami pa akong iba't ibang klase ng long nose plier. Pero, ito lang yung tawag dito. Ang tamang tawag, long nose side cutter plier. Kasi minsan, pabukas nga yung long nose. Hindi nila sinasabi yung plier. Ano ba? Long nose. Yun yung tamang gamit. Tamang tawag. Merong tinatawag na, paabot na ako ng long nose. Yung, ano ba sa Tagalog yung long nose? Mahabang ilong. Sa Tagalog, so, lalagyan mo ng plier. Panghawak, holder, holder plier, long nose, side cutter, plier. Ito, meron tayong tatlo, Okay. Meron tayong cutter. Dalawang cutter. Ayan. Okay. So, ang tawag dito ay side cutter plier. May maliit, medyo malaki, at saka ito namang tinatawag nating pang-twist. Pwedeng pang-twist to, na hawakan natin. Pero may cutters dun sa dulo. So, side cutter plier, ang tawag dito. Pagka ako'y nagpaabot, paabot nung side cutter plier. Alam mo na, kung alin yun, side cutter plier, alam mo na yun. Alam mo na rin yung long nose, Alam mo na rin yung tinatawag nating wire twister, twister, yung pangtalop, ito yung isang klase ng tinatawag nating pang crimp o pantalop ng tinatawag nating okay. So ito naman ang tawag dito ay tinatawag nating twister plier. Ang trabaho nito, okay. So, paano nga natin gagamitin ito actual ho, meron tayong pang twister plier, So, makita natin dito, nakita so, merong size ng wire, size ng wire. Nakikita ba? So, number 16, number 14, number 12, number 10. Yung mga number, tingnan natin. Ayan, number 16, pakita mo. Number 16, number 14, nakita? Number 10, number 12, at number 10, at number 8. Okay, Okay, kukuha tayo ng isang isang wire. Kukuha tayo ng isang wire. Ito 'yon. So,
Hanapin natin. Dito makita natin kung ano kalaki itong wire na ito. Kasi kung saan matutwist o matatalupan yung wire, kung saan matatalupan yung wire, ayun yung number. Tingnan natin kung matatalupan sa number. Na doon siya sa, kita ba? Yung natalop na. So number na doon siya sa number na 16. Kita ha? Number 16. Ayun, number 16. Itong wire na ito ay number 16. Okay. Yun na. So yun ang tinatawag nating twister cable. The wire twister plier. Twister plier. Pang cutting. Pantalop. Okay. Kukuha naman tayo ng isang automotive wire. Ang tawag dito, automotive wire. So, sa ano bang sukat nitong automotive wire na ito? Lagay natin sa number 14. O number 14. Ayan, number 14. So, iipitin lang siya doon. Sa number 14. Nakita ba yun, so? Number 14. Pagkatapos, babatakin lang. Batakin lang natin. Ayun. Uy. Ayan, So, number 14. Ayan, number 14. Kita yun, so? Ito yung natalop. Ito yung number. Okay? Kita ba? Okay. So, yun, Ngayon, itong, may gamit itong pamputol. Yung nasa dulo, cutting yung cutter din. Pwedeng putulin yung natalop, twist muna natin, pwedeng putulin, and then, pag napasobra yung iyong balat, pagkakatalop, o pagka-twist, putulin. Pwedeng cutting, Pwede siyang pang-cutting. Ayun. Pwede siyang pang-cutting. Yun, yung cutting, O kakatirin uli natin, kakatirin uli natin. Ayun. Nakita ba, Enzo? Okay. So, number 14, ilagay natin sa, kita ba? Number 14, tapos batakin natin. Ayan, natalupan na siya. Ayun, natalop siya. Okay. So, yun ang paggamit natin. Itong tinatawag nating twist plier. Okay. Next, dito naman tayo sa mga tinatawag nating dito naman tayo sa tinatawag nating ikot o yung tinatawag na drive, mga driver, Okay, mayroon akong tinatawag na screwdriver. Okay, iba't ibang laki, iba't ibang laki, iba't iba ang suka, ang haba, ibang laki, yung haba, sapagkat meron tayong mga screw bolt, yung tinawag na sa Tagalog na tornilyo, na iba't iba ang sukat o laki. Kaya meron tayong iba't iba ding laki. So, kapag ikaw ay nag-uumpisa pa lang bilang isang technician, kahit mga 3 lang nito, ng iba't ibang laki ang ating bibilihin o ihahanda. Ito lahat yung aking pinahanda sa inyo, sapagkat kayo ang isang technician, wala naman bayad hindi ka naman kukuha ng lisensya sa paghahanda nitong mga gamit na ito. Maliban na lang kung talagang gusto mong maging isang professional technician, kukuha ka na ng mga dokumento. Pero kapag ikaw ay nag-uumpisa pa lang, hindi ka naman magbabayad na kailangan ko ng lisensya. Kumpara natin sa pagdadrive ng motor, motorcycle, tricycle, mga AUV, o mga sasakyan o kotse. Kailangan mo ng driver license. Dito, sa pag-isang technician, kailangan mo ng tools.
no? Hindi ka masasabing isang technician kung wala kang kagamitan. No? Sabi nga, ako'y driver. Wala ka namang idinadrive na kotse. No? O, dito, ganito. Siya akong technician, pero wala ka namang tools, wala kang gamitan. Ano, mapansin nyo, mayroon tayong iba't ibang sukat o laki nung tinatawag nating screwdriver. Ano? Okay, ito yung flat screwdriver. No? Flat screwdriver, ibig sabihin negative, yung dulo. No? Ito nyo. Okay. Itong content na ito pagtuturo ko ito, doon sa mga nag-uumpisa pa lang, ha? Pero kung ikaw ay isa ng technician at nanonood ka, siguro matutulungan mo rin akong maipaliwanag doon sa mga gustong matuto. Okay? Doon sa mga gumagawa din ng mga content, no? Siguro ay maipapaliwanag din natin sa kanila. Doon sa mga baguhan o nag-uumpisa pa lang, lalo na yung mga batang nag-uumpisa pa lang, kagaya ni Inso, yan papunta na rin sa paglaki, magiging technician yan. So, ganun pala yung aming ginagawang content ni Kuya Jun, no? Malaki na. Okay. So, doon sa mga gumagawa ng mga content na technician na, siguro matutulungan na niya rin ako na maipaliwanag itong mga kagamitang ito. Ano? Meron siyang tinatawag na positive o yung tinatawag nating Phillips screwdriver. Na? Medyo may kalakihan dahil tulad nitong isang tinatawag nating flat screwdriver. Okay, meron pang isang Phillips screwdriver, maliit nga lamang siya, may ibig sabihin ay medyo payat, ano? Sabi nga. At ito pero mahaba, ano? Sapagkat ito ay doon sa mga malalalim na mga screwdriver o screw, no? Na screw bolts na malalim na hindi kaya nitong maiiksi lamang na screwdriver. Okay? Ito pa, meron pa tayo isang flat screwdriver, no? Ito ay flat screwdriver. Negative o flat screwdriver. Yan ang tamang tawag dyan. Kung maliban doon sa mga may ibang tawag, kung may katawagan kayo, ay matulungan nyo ako kung ano pa ibang tawag dito. Flat screwdriver, ito pa, at isang may maliit, payat, makitid, sabi nga, makitid, payat, na screwdriver na flat screwdriver. At meron ding itong ganito kalit na Philip, wala lang, hindi ko lang mahanap, no? Pero ito, no? Merong Philip o negative, no? Philip o positive, meron ito, ha? Philip at Philip positive at negative ay flat ang meron nito, no? Meron dalawa na maliit, ano? Okay. So ngayon mayroon tayong isang sheet. Ang tawag dito na precision screwdriver, ano? Okay, ito 'yan, ano? Ito ay merong tinatawag nating mga iba't ibang size, ano? Ito yung pinaka-holder niya, ito yung pinaka-screw niya, at meron siyang, kita ba, Inso? Ha? Kita sa ating video. Okay? Ayan yun, ha? Ito yung ating, ito po hindi mahirap hanapin, ano? Ito po ay na-order lang sa online. Ano? Ayan ba mga online natin? Kay Lazada, kay Shopee, o kahit na doon sa mga online na nagbebenta sa Facebook din. May mga nagbebenta din ito, ganito. Ha? Precision o yung tinatawag nating iba't ibang sukat. Sabi nga, meron na dito tinatawag tayong laki nung pinaka-connectors. Ano yung pinakadulo, no? Ayun, yung pinaka-connector. Okay, precision. Ano? Sa online, nabibili yan. Lahat meron na yan sa online. Ano? Mabibili yan. At siyempre, sa mga electronics at electrical supply, na ng ating pwedeng puntahan o bilihan. Okay? So, ngayon, eto na yun, ano? Siyempre, mayroon tayong gunting, no? Ano ba sa English yung gunting? Scissor. Tama, scissor, ano? O, kailangan tayo nito, no? Siyempre, meron din tayo niyan. So, ilan lamang ito, no? Kung ikaw ay magiging isang technician, ilan lamang ito sa dalawang course po, dalawang course, ang Electronic Service Technician at Computer Technician. Isama na rin natin dito ang building wiring, no?
yung tinatawag nating sa electrical, sa building, sa bahay, na. So, kasama na rin natin itong mga kagamitan ito. At meron din akong ilang mga gamit dito, mga pang automotive, no? Wala pa dito 'yon, yung mga socket range, back in open in range, hindi pa yan, wala pa yan kasi ibang course 'yun. Ibang course po 'yun, ibang data lakay natin 'yon. So, pero 'yun po itinuturo ko rin, ang auto and diesel mechanic technician. Auto Electrical Mechanic Technician. Tinuturo ko rin po yan. At gagawin din natin na yan ng content. I-upload din po natin yan. Building wiring, refrigeration air conditioning, automotive, driving, welding, yan. Gagawin din po natin ng content yan. I-prepare din natin o ihahanda din natin yung mga kagamitan para dyan. Ito ay natatalakay lang natin sa dalawang course lamang. Ang Electronics Servicing Technician at Computer Technician. May ilan-ilan lang sa mga automotive technician. Auto Electrical Technician. Meron din ilang mga kagamitan. Okay, so meron akong ditong dalawang charger. Ito yung tinatawag nating charger para sa auto o yung tinatawag natin sa mga kotse. Na mayroong voltaheng 12 and 24 volts. Ang tinatawag nating mayroon itong polarity, tandaan nyo po lagi. Pag direct current, pagdating tayo dyan sa tinatawag nating pagbabasa ng ating tester na yan, pag direct current, lagi ho siyang may positive at negative polarized. In English, polarity, mayroon sign ng positive at negative. Okay, may dalawa po akong charger dito. At ito nga, meron tayong isang battery. Yung mga battery na nandito, Ayan, yan po ang mga kagamitan natin. Ito pong isang charger, unahin natin itong isang hawak ko, Ito po ay isang pang-charge po ng ating battery. Ito po ay pang-charge natin ng mga lithium and battery na mayroong voltaheng 3.7. Meron limang battery, apat na battery, 5 layer ng battery ang nandito na pwede nating gamitin. Okay? So gagamit po tayo ng tinatawag nating charger o yung cellphone charger. Okay? Okay, actual ko po ito para makita ninyo, sa mga nababaguhan technician at sa mga gumagamit naman technician na tulungan ninyo ako kung paano natin maipaliwanag sa kanila doon sa mga gustong matuto. Ito pagtuturo ko hindi po ito yung pagtuturo ko lang sa isang technician ito po doon sa mga maggusto pang maging isang technician kulang pa at o kaya na may nag-uumpisa pa lamang okay, so kukuha ako ng battery. Okay, so ito meron na akong inihanda rito para dito sa tinatawag nating charger natin. Gagamit tayo dito ng tinatawag nating cellphone charger na mayroong 3.7 volts. So lagay natin dito sa isang connector. Nakita ba yun? So, okay, ayan. Tapos, eto yan, meron akong ditong 4 na battery. Malalaman natin dito kung alin ang nagcha-charge o na full charge na. Papakita natin So mayroon akong extension power extension. Gagamitin natin ito. Kagaya ng sabi ko, gagamit tayo ng panukat. Ang madaling panukat dito pakita mo dito sa outlet inso. Okay. So mas madali nito malaman natin kung mayroong tumatakbong kuryente, voltahe. Ayan, umilaw. Nakita mo? Kita ba yun, so? Gitna mo gitna. Yung pinakagitna. Yan. Yung gitna. Okay? Tapos yung isang line, ayan, umilaw ulit. Okay? So ngayon, na-testing na natin. Nagamit na natin itong tester. Itong light tester. Nagamit na natin to. Okay. Kita mo yun, so So, i-connect ko na yung ating power extension. Naka-connect na siya, Okay, so ilagay natin itong i-connect natin ito, itong connector na ito.
itong plug, AC plug connector, doon sa isang outlet. Ano? Doon sa isang outlet. So, makita natin, ayun, nakita natin, oh, nagkulay green. Kita ba, Enzo? Nagkulay green. So, maglalagay tayo, may polarity ito. Kagaya ng sabi ko, may polarity. Ano? May polarity. Pakita mo ako, Enzo. May polarity ito, ha? May polarity. So, ang polarity nito, ang positive nito, itong may ilaw. No, itong may ilaw indicator. Light indicator sa English. Ano? Ito, pakita mo ito, Enzo, itong hawak ko. Na? Yan. Ako nang mag-a-adjust ng Basta ipakita mo itong hawak ko, ano? Okay. So ngayon, hahanapin natin yung may polarity dito. Ito yung positive, oh, may linya, yung mayroong gitli, na. Ito naman wala. Na? Ayan. Ayan. Ito yung positive. Na? Kita ba yun siya? Okay. So, lalagay natin yung positive doon. Okay? Ayan, nakita niya, nagkulay red. Kunin uli natin yung isang positive nito. Ito yung positive. Lagay natin. Okay. O, yan. Kunin natin yung isang positive nito. Ayan. Ito yung positive na isa. Kunin natin isang positive. Ayan. Nakita mo, mayroong red indicator, light indicator. Ano? Nakita mo, ha? Pakita mo yun siya. Okay, yung red, ang ibig sabihin na itong red, ito ay undercharge. Kulang sa karga. Ano? Kulang sa karga ng voltahe. Hindi yung karga ng bata, ha? Kulang sa karga. Ito, full charge. Okay? Ibig sabihin ng full, puno. Ano? Okay, sa Tagalog, ito full charge. Ito naman undercharge. Kulang sa karga ng voltahe. Ha? Aking ididiretso lahat kasi yung mga salitang mga bitin, ano, kagaya na, kulang sa karga ng ano. Okay? Ito, undercharge, kulang sa karga ng voltahe. Kulang sa, yun, nag-charge na, no? Nag-charge na siya. Okay? Etong isa, hindi pa. Okay, na full charge na kagad yung isa, na. Baka lang umangat, pero hindi. Na full charge na, na. Ito, hindi. So, kulang ka sa karga ng voltahe. So, wala siyang, anong voltahe meron nito? Anong voltahe meron nito? Ulitin ko, anong voltahe meron? 3.7 volts, ha? 3.7 volts ang voltahe. Okay, so ito ay na-full charge siya ng 3.7 volt at ito naman ay wala pa, kulang pa sa 3.7 volt. Undercharge sa voltahe. Okay? Maliwanag po siguro. Maliwanag na maliwanag, ha? Maliwanag na maliwanag ang ating pinag-uusapan dito. Okay? So, yan po, ano? Yan ang ating mga kagamitan. O ilan lamang sa mga kagamitan na aking ipapaliwanag sa inyo at itinuturo sa inyo. At ito po actual na, ha? Ito po ay para naman sa mga 12 volts, sa mga automotive. So, pagdating natin ng automotive, no? Ng automotive course, no? Ito po yung online din nabibili, ano? Okay, para sa may sheet din po ito, digital din po ito, ano, digital. So ipakikita ko na lang sa inyo sa actual pag nag-actual na tayo sa automotive course, ano? Tayo po ay dito lamang sa Electronic Service Technician at Computer Parts Technician. Okay, yan po yung mga kagamitan. At ngayon po, eto ngayon, yung content ko, tatapusin natin itong content na ito para sa mga tools. At mamaya po, kung kami may patuloy makapag-vlog, mamaya ulit, i-continue ko po ang isa sa mga pinaka-importanting tools ng technician. Ang pagbabasa o judge ng isang piyesa. Ito ang tinatawag nating pagbabasa ng tinatawag nating piyesa. Okay? Lima. Kagaya na sabi ko nga, ha, pakita mo itong nasa board na ito, ha. Yan, 5. Mamaya yan, ha? Mamaya po ating papaliwanag ko sa inyo. Ano ba ang 5 yan? Paano babasahin yung 5 na yan?
Ito na po ha. Nandiyan po yung 5. Ito yung 5. Itong nasa bandang itaas ay para sa ohms, continuity reading. At ito namang nandito, itong kulay red, ito ay alternating current reading. At ito namang isa ay direct current. Now, ayan po yan. Yung bawat guhit o scale, mamaya pag-uusapan natin yan kung paano basahin ng malinaw. Ano ho? Ng maliwanag. Okay? Kagaya ng sabi ko nga, ito po doon sa mga bagong nagiging magti-technician. At doon sa mga technician po, kung kayo nakakapanood ng aking content na ito, kung ako man po ay merong hindi tama, kailangan ay itama natin, unawain po. Tulungan din niyo po rin ako makapag bahagi sa ating mga kapwa Pilipino at hindi lang Pilipino doon sa pagiging isang technician. Nag-uumpisa pag-isang technician. Okay? So, ito po ay naituro ko na doon sa mga nauna kong content. Kaya nga lamang po ay medyo doon sa mga nag-uumpisa pa lang na mag-iisang technician, parang medyo hindi pa ako malinaw, hindi pa ako nauunawaan. Ngayon po uunawain natin para kayo po ay makapag-umpisa bilang isang technician. Ano technician? Electronic Servicing Technician at Computer Technician. Okay, ito mamaya ang topic natin. Nakita ba, Enzo? Mamaya po topic natin yan. At may tatapusin ko muna itong content na ito. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong nunood. Siyempre, i-like, i-subscribe, i-follow lang po ninyo ako. At i-share din po para maraming makapanood. Ako po ay si Sir John Filipino Arellano Jr. Salamat po. At tatapusin ko muna itong content nito. Ito po ay magpapatuloy, i-continue, papatuloy ng mamaya sa pagbasa nitong multi-tester. Maraming salamat po. Magandang hapon.